Walang choice ang dalaga kung hindi aminin kay Brandon ang nangyari. Hindi niya maitago pa ang sakit dahil namamaga ito, masyadong malakas ang impact ng pagkakahampas sa kanya, matindi ang galit ng taong iyon at nagawa siyang saktan patalikod, mabuti na lamang at balikat niya lang tinamaan at hindi ang kanyang ulo. Baka sa oras na ito ay wala na siya sa mundo. May humampas kasi sa akin kanina sa tabing kalsada paglabas ko ng hotel, hindi ko naman agad nakuha ang plate number ng sasakyan kung saan lulan doon ang nanghampas sa akin, malungkot na saad ng dalaga kay Brandon. Nahabag naman agad ang binata dahil sa malungkot na tura ng dalaga, mabilis niya itong niyakap na parabang sa pamamagitan noon ay mapapawi ang sakit na nadarama ni Anisha. Hindi naman napigilan umiyak ng dalaga sa ginawa ni Brandon. For the longest time, this is the first time na may yamakap sa kanya, maliban sa kapatid niya na kasama palagi, mukhang nasasanay ang dalaga sa mga lamang na ginagawa ni Andrew, at ayaw magprotesta ng kanyang sarili dahil dito lamang siya nakakahugot ng lakas ng loob para magpatuloy pa. Sa totoo lang pagod na siya, pero kailangan niyang lumaban sa buhay alang-alang sa kapatid niya. Tinutunaw ni Brandon ang puso ni Anisha. Umiyak ka lang, Tweety, nandito lang ako palagi. Bugs Bunny, baka masanay ako sa ginagawa mong pag-aaruga sa akin. Hindi mapigilan ang dalaga na sabihin yun sa lalaki. Nakayakap pa rin si Brandon sa kanya, hindi man lang nila naramdaman ang presensya ni Connie sa likuran nila. Ate, narito lang ako, pwede naman ako ang kayakap mo. Bakit may pagyakap kay sir? Ano yan, ate? Chancing mat-aray na tanong ng kapatid. Mabilis na humiwalay si Anisha sa binata at nagpunas ng luha, kunot noon naman ang kapatid niya dahil sa luhang pinapahid nito. Bakit ka umiiyak, ate? Sinaktan ka ba ni sir? Naiiyak na muling tanong ni Connie. Agad siyang lumapit kay Anisha at niyakap ang ate niya. Mababaw ang luha ni Connie sa tuwing nakikita ang ate niya na umiiyak. Pakiramdam kasi niya wala siyang ginawang tama kaya umiiyak ang ate para sa kanya. Yamakap din si Anisha ng mahigpit kay Connie, dalawang tao ang ngayon ay sumusuporta sa kanya. Akala ng dalaga may tatago niya ang sakit ng katawan at lungkot na mag-isa niya lamang iindahin. Minsan hindi niya maiwasan ang mag-self-pity lalo na kung nasasaktan siya ng ibang tao, kasalanan din naman niya yon. At para sa kanya wala siyang karapatan na magreklamo, ginasto niya, Minsan gusto niya nang matigil ang bibig sa kakabalita ng buhay ng may buhay, para matahimik na rin siya, kaya lang hindi niya maiwasan ang makiusyuso sa iba, naging routine niya na, kaya ang hirap iwasan, alam niyang mali ang manghimasok sa buhay ng iba, dahil ganun din sila noong bata pa siya. Naramdaman nilang magkapatid na may yamakap din sa kanilang dalawa, ang bango pa ng amoy nito, nakakahalinang ang tunay, parang dinuduyan ang pakiramdam ni Anisha sa yakap at halimuyak ng pabango na yamakap sa kanila. From now on, hindi na kayo iiyak, I'm here, always, Tweety at Connie, bulong ng binata sa kanila. Bigla naman lumayo ng bahagya si Connie at tinitigan si Brandon habang si Anisha ay nagmo-moment pa sa yakap ng binata. Minsan lang lubusin ko na, ani sa sarili niya, tutal hindi naman masusuklian ng binata ang pagmamahal niya. Nakaw na sandali lamang ang gagawin niya sa tuwing yayakap ito sa kanya. Bitaw na, baka maubos ang amoy ni sir. Tinatanggal ni Connie ang mga braso niya na mahigpit ang yakap kay Brandon. Bigla naman natauhan ang dalaga at dumistansya ito sa lalaki. He smirked, Sir, ano po ang ibig niyong sabihin sa sinabi kanina, pakakasalan mo na ba ang ate ko? Bigla naman nasamid sa sariling laway ang binata. Turan niya na nagtataka, hala siya, nabingi si sir ang sabi ko, naputo lang sasabihin ng dalaga nang sumabat na si Brandon. Hindi ako magpapakasal sa kapatid mo, it will not gonna happen, as I was saying a while ago, narito lang ako, you can cry on, besides I'm your friend, so you can rely on me kung may problema man kayo, paglilinaw ng binata kay Connie. Para naman piniga ang puso ni Anisha sa narinig, it will not gonna happen, pag-ulit sa utak niya na sinabi ng binata. Hindi pa man umuusbong ng husto ang pagmamahal niya, namatay na agad. Okay, ano nga pala ang ginagawa mo po rito? Usisa muli ni Connie, hindi na nakakibo pa si Anisha dahil may aftershock pa siya sa narinig. Nagpaalam muna siya sa dalawa habang nag-uusap at pumasok sa kwarto, kailangan niya muna magpalit dahil ngayon lang niya nakita na madumi pala ang kanyang slacks, hindi niya napansin nang pauwi siya. Sumalampak nga pala siya sa kalsada. Kailangan niya rin pawiin muna ang lungkot na nadarama dahil masakit sa puso ang pagtanggi ng binata sa kanya.
Ibig sabihin wala lang sa kanya yung nangyari sa amin noong nakaraan. Ang ulags mo self, bumigay ka kaagad sa lalaking wala naman palang pagtingin sa'yo, it's all acting, nothing serious, kastigo ng matinong utak niya sa sarili. Kailangan ko na palang tapusin ang agreement namin bago pa lumalim ang pagtingin ko sa kanya, baka hindi na ako makabangon sa sakit ng damdamin dulot ni Bugs Bunny, hay, bulong niya sa sarili habang nagpapalit ng pambahay. Nagsuot lamang siya ng maikling short at t-shirt. Komportable siya sa damit na iyon sa tuwing nasa bahay lamang, inayos ang sarili at sinigurado na hindi bakas sa mga mata niya ang lungkot, sa bagay umiyak siya kanina kaya may lungkot pa rin na namumutawi sa mukha niya. Paglabas ng kwarto nabungaran niya ang kapatid at si Brandon na hindi pa rin tapos mag-usap. Daig pa ang investigador ng kapatid niya, kung makapagtanong, wagas. Hindi pa ba tayo kakain, kapatid? Gutom na ang ate. Hindi ako nakapananghalian kanina, tara na, kain na tayo, sir, kain tayo. Naglakad na ang dalaga tungo sa kusina, hindi niya kayang tingnan ang binata dahil nahihiya at naiiyak siya, assuming ka kasi, kastigo ng konsensya niya. Siguro nga nag-assume siya na may gusto na ito sa kanya, ang bait at maalaga kasi prank lang pala yon. Pero nakakapagtaka at bakit ito narito sa lugar nila, ano ang ginagawa nito sa barangay nila? Narinig niyang niyaya ng kapatid ang binata at kasabay nitong pumunta sa maliit nilang kusina. Pinaupo nito agad ang binata at nakakapagtakang magkasundo na sila. Ano kayang pinag-usapan nila kanina? Sa isip pa ni Anisha, tahimik lamang siya habang nagsasandok ng kanin at ulam. Hindi niya lang tiyak kung kakain ang binata ng pagkain nila. Simple lang naman ang ulam nila, pritong galunggong at may sosawang kamatis, toyo, kalamansi at sili. Mainit pa ang kanin nila dahil may bagong saing ang kapatid niya. Wala muna siyang pakialam sa paligid dahil gutom na siya at masakit rin ang braso niya, kailangan niyang uminom ng gamot mamaya. Habang kumakain siya hindi niya pansin na nakatingin si Brandon sa kanya, kahit si Connie ay nagtataka kung bakit tahimik siya. Mostly kapag kakain silang magkapatid nagkukwentuhan sila, pero iba ngayon, tahimik lamang siya na kumakain. Ate, masama ba ang pakiramdam mo? Tahimik ka ata? Masakit ba masyado ang balikat mo? Nag-aalala na tanong ni Connie. Okay lang ako, ate, kumain ka na lang dyan. Sir, kain ka po, pasensya na sa ulam namin. Siya nga pala, ano ang ginagawa mo sa lugar namin? Huwag kang basta susugod dito. Baka hindi ka na makalabas ng buhay. Ha, sabay na sagot nila Connie at Brandon. Wala, kain na lang kayo. Masarap ulam, gutom ako, mamaya nyo na ako kausapin, sabay subong malaki. Kung ano-ano na lumalabas sa bibig niya at tama bang takutin si Brandon? Baka binibisita ka box, ani ng malandi niyang isip, winiglit niya na lamang sa isip yun, impossible namang siya ang pakay nito, sabi nga nito never gonna happen, kaya hindi siya dapat mag-assume. Tahimik na lamang silang kumain, nagpapakiramdaman ang bawat isa sa tahimik na hapunan nila. Ilang saglit lang tapos na agad ang dalaga, tumayo siya at bitbit ang plato tungo sa malapit na lababo, wala pa rin siyang imik, kahit si Brandon ay tahimik lamang. Ang tanong niya kanina hanggang ngayon ay wala pa ring sagot, hayaan na nga lang, hindi naman din importante yon. Naghugas siya ng kamay at hinayaan lamang ang plato roon. Si Connie na ang bahala sa hag-asin, nang hihina siya dahil sa sakit na nararamdaman, hindi niya alam kung puso ang masakit o balikat, parang doble na ata. Matapos maghugas agad siyang nagpaalam sa dalawa na pinagmamasdan lamang ang bawat kilos niya, natuturuan pa ang dalawa kung sino ang unang babasag ng katahimikan. Akmang papasok na siya sa kwarto niya kahit hindi na siya magpaalam, alam na siguro ng binata wala siya sa mood. Tweety, tawag ni Brandon sa dalaga, huminto si Anisha sa may pintuan ng kwarto niya at bahagya niyang nilingon ito. Bakit tanong niya, lumipas ang ilang segundo wala pa ring boses na lumalabas sa bibig ni Brandon. Kung wala kang sasabihin, sir, magpapahinga na ako, masama ang pakiramdam ko. Si Connie na ang bahala sa iyong maghatid sa labas, ingat sa biyahe. Pumasok siya agad sa kwarto at sinara ang pinto. Nagkatinginan naman si Connie at Brandon habang nakaupo pa rin sa tapat ng lamesa. Ano kayang nangyari kay ate, at sino kaya ang nanakit ulit sa kanya? Lagi na lamang siyang sinasaktan ng kung sino, mga wala talaga silang puso, hindi nila alam kung gaano nasasaktan ang ate ko. Hindi man siya magsalita alam ko at ramdam ko yon, malaman ko lang talaga kung sino nanakit sa ate ko. Ipapakulong ko sila. Pinunasan ng dalaga ang luha na tumulo sa mga mata niya. Nahabag naman agad si Brandon, don't worry, I will handle that problem, may kilala akong pulis,
He can help kung sino ang may gawa sa ate mo niyan. Don't cry, Connie. It will be fine. Magpapaimbestiga ako about that. Siguro naman may CCTV sa area kung saan siya sinaktan. For the meantime, convince your ate. Sa kondo ko muna kayo umuwi. Safe kayo roon. And also you should be careful. Ginulo ni Brandon ang buhok ng dalaga. Agad namang hinampas nito ang kamay ng binata. Huwag mong guluhin ang buhok ko. Hirap kayang magsuklay. At saka hindi ako aso para amuin mo sa ulo. Niligpit na lamang niya ang pinagkainan nila. Tinulungan na rin siya ni Brandon. Marunong naman ang binata sa gawaing bahay, dahil sa kondo niya madalas siya lamang ang gumagawa noon, kapag hindi siya busy sa hookers niya. Staya nga pala, Sir, bakit mabait ka sa amin at bakit mo naman kami pinuntahan dito? Ah, teka, hindi ba nagpaalam ang ate sa iyo na uuwi na kami? Nako talaga, lagi na lang sinusumpong ang ate ng Calimo deficiency. Tumatanda na nga talaga, kailangan ko na atang payagan ang ate ko na mag-asawa. Baka may kilala ka, Sir? Sabihin mo sa akin, ako ang gagawa ng paraan upang maligawan ang ate ko. Hindi na sila lugi sa kanya. Maganda, virgin at mabait. Huwag lang talaga ang bibig niyang parang shotgun. Malakas na tumawa si Connie. Naging komportable na siya kay Brandon. She's not allowed to find a guy. Connie, may usapan kami. Let her stay single for the meantime. Mariin na wika ng binata. Bumaling ang dalaga sa lalaki, nahihimigan niyang may pagseselos itong nararamdaman. Sinubukan niya lang naman para malaman ang ilang araw nang napapansin sa binata at sa ate niya. Confirmed, wala sa sariling bulalas ni Connie. Confirmed, saan tanong naman agad ni Brandon. Ah, wala, ibig kong sabihin confirm na maghuhugas na ako ng plate, at ikaw uuwi na. Pero hahatid na muna kita sa labasan. Masama pakiramdam ng ate kaya walang kakausap sa'yo rito sa bahay, busy rin kasi ako, kaya, siyaw, walang preno na saad ni Connie sa binata. Napagtanto rin ni Brandon na medyo late na nga, napahaba ang kwentuhan nila ng kapatid ni Anisha, ayaw pa sana niyang umalis ngunit kailangan na may meetings pa siya bukas, he only checked them if they were okay, especially Anisha, at tama nga ang instinct niya, may nangyari na naman sa dalaga. He needs to investigate as soon as possible kung ano talaga ang nangyari at bakit madalas nasasaktan ang dalaga at worst tuwing lalabas ito sa pinagtatrabahuhan. He thinks, siguro sa office niya na papasukin ito, mas safe roon at mamomonitor niya rin ang dalaga. He was worried, alright, no malice. He decided to bid goodbye to Connie and she led her outside the house. Naglalakad sila sa eskinita palabas para tunguhin ang kotse niya na nakapark sa kanto. When they reached the area, nakahinga ng maluwag ang binata dahil wala naman nangyari sa sasakyan niya, like what happened to him earlier na halos dumugin siya ng mga kapitbahay. Hinintay siya ni Connie na makasakay sa sasakyan niya at umalis, bago ito pumasok sa eskinita muli pauwi. Habang lula ng kotse pauwi ang binata sa mansion ng mga magulang, isang kotse naman ang bigla siyang hinarang along his way. Malayo pa lamang ay hininto niya ang sasakyan dahil may duda siyang hindi safe ang mangyayari. Nakita niyang bumaba ang tatlong lalaki na may dalang mahahabang mga baril, agad itong itinututok sa gawin niya. Mabilis inapakan ni Brandon ang silinyador ng sasakyan niya at pinaharurot ang kotse paatras. Mabuti na lamang walang mga sasakyan sa likuran niya. Nagpaputok ang mga armadong lalaki habang umaatras ang kotse niya. Walang sinayang na sandali si Brandon. Tumawag siya agad sa kaibigan niyang si Clifford to inform his friend about his situations. Dahil naka-Bluetooth earphone siya, mabilis na siyang nakatawag rito at sinagot naman din agad ng kaibigan niya. Dude, someone blocking my way, at binabaril ako ng mga ito, please send your men here, sigaw niya tawag habang minamaniobra ang pagmamaneho ng mabilis. Kailangang relax lamang ang isip niya at huwag siyang mataranta dahil kapag nangyari yun, baka hindi siya mamatay sa bala ng mga kalaban, kung hindi mamamatay siya dahil sa car accident. Okay. On it, dude, try to calm yourself, my men are behind the culprit now. Hindi mo ako agad in-inform na may lakad ka pala. Hindi tuloy naka-alert ng husto ang tauhan ko, but don't worry, in seconds they will catch those bastards. Ang landi rin kasi, pang-aasar sa dulo na sinabi ng kaibigan. Ops, hindi kita type, dude, laspag ka na, pareho kayo ni Nico. Bakit kasi ayaw ninyo akong gayahin? Matino, gwapo at macho. Muling asar nito sa binata. He's doing that actually para hindi mataranta ang kaibigan. Kailangang protektahan ni Jake ang kanyang matalik na kaibigan sa lahat ng paraan. Si Nico at Brandon ay parang kapatid niya mula sa magkaibang sinapupunan. Nag-aaway sila minsan, ngunit sa pagtatapos ng araw,
pinuprotektahan nila ang isa't isa. Moron, nasa bingit ako ni kamatayan at may gana ka pang sabihin sa akin ang kahanginan mo, wala ka talagang pinipiling lugar. Malakas na tawa lamang ang narinig ni Brandon sa kabilang linya. Nagawa pang magsaya habang ako rito hindi na alam saan dadaan, maiwasan lang ang kalaban. Narinig naman agad iyon ni Clifford, "Hey, moron, you can reduce your speed now, my men already caught the gangman, and sorry if I laugh at you, I'm just distracting you, so, you are not nervous while escaping the bad guys, I knew you, dude, kanina ka pa dinadaga sa kaba? Ewan ko ba sabay naman tayong nag-training ng Mortal Kombat at bakit ba madalas ay natatakot ka, be a man, buddy." Malakas na halakhak muli ang maririnig sa linya ng kaibigan ni Brandon. Tarantado talaga, lalaki ako, at hindi naman ako natatakot sa kanila, I only need to protect myself. Masyadong nag-aalala si mommy about sa death threats na pinapadala ng mag-ama, wala pa bang balita sa kanila? Kailan ba mapupuksa ang kasamaan ng mga yon? Pati ako pinuperwisyo, inis na tura niya sa kaibigan. Dude, matinik si Julio, magaling magtago ng ebidensya, but don't worry, kaunti na lang at matutonto na natin ang hideout nila, just stay focused, mag-iingat ka rin. Tuso ang isang yon, medyo laruin mo lang muna si Pinky, for now, when she's around, I know may binabalak na naman ang ama at dapat nating mahuli sa akto ang katarantaduhan ng mga yon. Okay, just keep watching my whereabouts, dude, hindi pa ako pwedeng mamatay, wala pa akong lahi. Malakas na tawa ang sinagot ni Clifford sa kanya, pareho sila medyo matino ito ng kaunti sa kanila ni Nico. Sige, pagtawanan mo lang ako, tingnan natin kapag ikaw naman ang nasa bingit ng kamatayan may isip mo talaga ang nasabi ko. Sige na, salamat sa pag-resback ng mga kaaway sa akin, I'm going home now. Papatayin niya na sana ang tawag pero sumagot pa si Clifford sa kanya. Wait lang, dude, bakit ka nagmamadali, ha? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Ano itong nabalitaan ko kay Nico? Ang unfair mo, dude. May kinahuhumalingan ka pala ngayon, hindi mo man lang sinabi sa akin. Kay Nico ko pa malalaman ang kwento, balita ko maganda at sexy ang bagong chika babes mo. Pakilala mo naman ako, dude, nakakainggit si Nico, kasama niya na pala nag-breakfast si Sexy, wow. Moron, back off, she's off limits, dude, find your own and don't listen too much sa pagiging chismoso ni Nico, nahahawa ka na rin sa kanya, naiinis niyang sagot sa kaibigan. Hindi niya hinintay ang sagot nito at mabilis na pinatay ang tawag sa Bluetooth earphone, naiisip niya palang napopormahan ng mga kaibigan niya si Anisha, hindi na maarak ng kanyang isip yon. Kailangang protektahan siya mula sa kanyang mga kaibigan. Baka isama ng mga ito sa listahan ng mga babae nila, and he can't accept that. Actually, kaya rin siya pumunta sa lugar ng dalaga dahil gusto niya itong makita. He was disappointed na umalis ito sa kondo niya, masaya pa siya to visit her, then he found out na umuwi na pala kasama ang kapatid, at hindi man lang nagpaalam sa kanya, parang balewala lamang ang pag-aalaga niya at pag-aalala para rito. Hindi man lang ma-appreciate ng dalaga yon. But this time he made sure na babalik ito sa unit niya. He'll do everything, nasanay na siya sa tuwing uuwi sa kanyang unit ay naroon ito at nakahiga sa kama niya. Sana lang makumbinse ito ni Connie na bumalik, he missed her so much kaya lang hindi siya makalapit ng husto rito dahil mukhang umiiwas ito sa kanya kanina. Kung bakit ba naman kasi sinabi niyang it will not gonna happen na magkagusto siya rito. He already fall for her, kaya lang ayaw patanggapin ang sarili niya hanggat hindi pa siya fully recovered from his past. Pinky left him a big scars and trauma as well, na hirap siyang kalimutan, lagi sa isip niya that women is only for bed not for a lifetime to be with, pero nang makilala si Anisha ay nagbago ang tingin niya sa babae lalo na nang may mangyari sa kanilang dalawa. He needs to settle the threats muna ng mag-ama na gumugulo sa kanya bago niya susuyuin ang dalaga. Habang nagda-drive at malalim ang iniisip, hindi niya namalaya na sa harap na pala siya ng mansion nila. Bubusina sana siya kaya lang may napansin siyang dalawang lalaki na umaaligid sa labas ng kanilang bakuran, hindi muna siya gumawa ng ingay at pinagmasdan muna ang mga kainahinalang mga tao, hindi familiar ang mga mukha nito sa village nila, paano nakapasok ito samantalang mahigpit ang security sa gate nila, ramdam niyang may mali sa mga nangyayari, dahil kahit ang mga lakad niya minsan ay nasusundan siya ng kung sino. Matinik at tuso ka talaga, Julio, kahit anong gawin mo. Hindi ko pakakasalan ang anak mong nilispag na ng isang barangay ng kalalakihan, wika sa isip niya. Tinawagan niya muli ang kaibigan na si Clifford to inform about those two men,
Mukhang nagmamasid kung ano ang mga kilos nila at anytime ay susugod ang mga ito. He needs to protect his parents. 2 ring lang at sinagot naman agad iyon ng kaibigan niya. Hello, dude, napatawag ka ulit. Anong balita? Nasaan ka na? Bungad nito. Medyo kabado ang kaibigan niya dahil kanina lamang ay may nakasunod na kalaban, baka ngayon mayroon na naman. I'm here in front of our house, dude. May nagmamanman sa labas ng bahay ng magulang ko. Kindly inform your men what's happening. At bakit nakapasok ang mga yan? Hindi ba mahigpit ang tauhan na nilagay mo sa gate para magbantay? Are they sleeping? Aminado rin siya sa lalim ng iniisip kanina, hindi niya napansin kung may bantay ba sa gate ng village nila. Hindi mo ba napansin ang guard noong pumasok ka sa village ninyo? Wait lang, dude, check ko lang ang system kung sino ang naka-duty sa area nyo. Naririnig ni Brandon ang pagtipa ng kaibigan sa keyboard nito, may list kasi ito ng mga tauhan at nasa system lahat iyon pati ang mga schedule nito, kaya monitor nito ang tauhan sa isang iglap lang. Teka, parang may mali, kinabahan si Brandon sa sinabi ng kaibigan, habang nakatunghay pa rin siya sa 2 lalaki medyo sa may kalayuan ng bakuran nila na patuloy ang pagmamasid, mukhang hindi namalayan ng mga ito ang sasakyan niya na dumating. Dude, call me kung may balita ka, tatawagan ko lang ang magulang ko, hindi ko kasi muna pinapasok ang kotse sa loob. Nasa labas pa rin kasi ng bakuran ng bahay namin ang 2 lalaki. Hurry up, dude, I need information as soon as possible. Medyo pasigaw niyang wika rito, pinutol niya na ang tawag at nag-dial sa number ng kanyang ama. Ang ulags naman ng mga takmol na ito, kanina pa ako dumating hindi man lang naramdaman ang kotse ko. Napapaisip niyang sabi habang hinihintay sagutin ng ama niya ang kanyang tawag. Yes, iho, sagot sa kabilang linya, para naman nabunutin ng tinik sa dibdib ang binata, to hear his father's voice as calm, alam niyang safe ang mga ito. Dad, is something happening inside the house, like unusual? Do you see someone enter the mansion? Tanong niya sa ama habang hindi inaalis ang mga mata sa 2 lalaki na ngayon ay nag-uusap at mukhang may kausap sa telepono ang isang lalaki. What do you mean, anak? Nasa living room kami ng mommy mo. Gusto niyang manood ng movie dito sa sala, kaya sinamahan ko na. Bakit may nangyari ba? May pag-aalalang tanong ng ama sa binata. Para huwag mag-alala ang ama, sinabi niya na lamang, wala, he's just checking on them. Ilang saglit lang ay umalis na ang 2 lalaki, pero lumingon sa gawin niya ang isa at ngumiti ng nakakiloko. Sinubukan niyang patakbuhin ang kotse ngunit ayaw umusad, bubuksan niya sana ang windshield, bigla naman nag-ring ang kanyang phone, he immediately answered it. Yes, dude, sagot niya sa tawag ng kaibigan, binalingan niya rin ang tingin ng 2 lalaki kanina na papalayo, wala na ito sa kalsada, sinuri niya ang buong lugar sa labas ng kotse at wala nang ang tao roon. Dude, I think may spy sa grupo ko. Inayos ko na ang system sa computer, mukhang may gumalaw at inalis ang schedule ng taong nakatoka sa lugar ninyo. Be careful buddy, mukhang kumikilos na si Julio at pati isa sa tauhan ko ay kasabwat niya na. I will find the culprit here. How's your situation there? Hindi ko nga alam, dude, ayaw umusad ng kotse ko. Lalabas sana ako kaya lang agad kang tumawag. I think hindi safe ang parents ko rito, kailangan ko silang ipadala sa malayo pansamantala. Tiningnan ni Brandon ang rearview mirror niya para makita kung may tao sa likod, parang inaliw lamang siya ng 2 lalaki kanina at hindi niya namalayan ang nangyayari sa kanyang kotse. Why? Tanging sagot ni Clifford sa kanya. Hindi muna sumagot ang binata sa kaibigan, dahil nanlalaki ang mata niya na nakita ang 3 tao sa likuran ng kotse niya may bitbit na mga gulong. Mabilis siyang lumabas sa kotse at ganoon na lang ang gulat niya na wala ng gulong ang mamahalin niyang sasakyan. Kaya pala hindi siya makausad dahil wala ng paa ang sasakyan niya. Sinipa niya ang kotse na hindi man lang naramdaman ang pangyayari, kung bakit ba kasi distracted siya sa 2 lalaki. Modus pala ng mga yun, at paano nakapasok ang mga magnanakaw sa village nila, nagbabayad sila ng malaki para lang hindi gampanan ng mga security ang vicinity nila. Nakalimutan niyang nakaon pa ang tawag ni Clifford sa kanya. Moron! Bakit mo ba ako minumura, ha? Hindi ikaw yun, who stole my tires, dude, ang laki kong ulags, hindi ko man lang namalayan yun. Paano ba kasi nakapasok ang mga magnanakaw rito sa village? Ha? Inis niyang tanong sa kaibigan niya, magulang nito ang may-ari ng naturang village. Kaya ito ang sinisisi niya dahil nasalisihan siya ng magnanakaw ng gulong. Hindi ko alam na sobrang manhid mo pala, hindi mo man lang naramdaman ang pag-alog ng sasakyan mo habang inaalis ang gulong, nasaan ba ang utak mo?
Paano ko malalaman? Nakafocus ako sa 2 tao na nagmamanman sa bahay namin, at may aftershock pa ako sa pagsugod ng kalaban sa akin kanina pauwi. Sa tingin mo mapapansin ko pa lahat ng nangyayari sa paligid ko? Relax, dude. Hindi ako ang kalaban mo rito, kakampi mo ako, remember? Anyway, tinawagan ko na si Daddy. He will make an action sa mga guards na nagpabeya ng trabaho nila. Relax ka lang, ako na magpapalit ng gulong mo para hindi ka na magalit. I love you. Pumasok ka na sa loob ng bahay ninyo. I'm on my way to your place. Sa loob na lamang tayo mag-usap pagdating ko, iyon lamang at tinapos na ng kaibigan niya ang tawag. Sinunod naman agad iyon ni Brandon. Hindi siya pwedeng tumambay ng matagal sa labas, baka siya na ang nakawin ng mga kawatan. Nilak niya ang kotse at pumasok na sa gate ng bahay nila. Mabuti na lamang at may susi siya, at this time kasi mukhang nasa hapunan session ang